Gusto mo bang malaman kung paano ka magkakaroon ng tuloy-tuloy at predictable na benta or sales para sa business mo? Yun yung pag-uusapan natin in today's free video. I-share ko sa iyo dito sa video na to yung 4 na tips na pwede mong i-apply, pwede mong gawin sa business mo para ikaw hindi ka na nabubokya pagdating sa benta. No, araw-araw, imagine, araw-araw meron kang predictable at consistent na benta at sales para sa business mo. So, itong 4 na tips na ibibigay ko sa iyo, pwede mo agad itong ma-apply sa business mo as soon as possible. And by the way, kung first time mo ako mapapanood, my name is Edward Reformina. At dito sa channel na to, dito sa page na to, nag-upload ako ng free trainings at tutorials about marketing, sales, at sa pag-build ng business. So kung interested ka sa mga ganung topic, make sure na i-follow mo itong channel na ito at itong page na to para every time na magpa-publish or mag-upload ako ng mga ganitong content, manonotify ka at mapapadalang ka ng update. Okay, so proceed na tayo sa training natin. 4 na tips paano magkaroon ng tuloy-tuloy, consistent at predictable na sales in your business. Anong gagawin ko para magkaroon ako ng maraming sales? Yan. Sino sa inyo yung gusto ng maraming sales sa kanilang business? Ayan, siyempre lahat tayo, no? So, bigyan kita ng ilang bagay na kailangan meron sa business mo, 4 na bagay na kailangan meron yung business mo, and syempre, ito yung kailangan mong isipin ng mabuti sa business mo kung gusto mo ng maraming sales. Unang-una, na kailangan meron ka ay dapat meron kang irresistible na offer. Yan, irresistible na offer. Ibig sabihin ng irresistible na offer, meron kang product na gustong bilhin ng mga tao. Okay? Pangalawa, kailangan meron kang effective na presentation. Pwedeng sales video presentation, pwedeng sales letter para i-communicate or ibenta yung offer na yun. Yun yung number 1, irresistible offer. So, ano ibig sabihin nun? Ganito kasi yan. Maraming mga businesses ang nagfe-fail, mga 95% mahigit, no? And ang number 1 reason kung bakit nagfe-fail yung mga business kasi nagbebenta sila ng product na wala namang gustong bumili. Yan, actually, according yon sa pag-aaral at sa isang article na pinublish ng Forbes.com. No, so, maraming business ganun, nagbebenta sila ng product na wala namang demand. Wala namang gustong bumili. So, unang-una, make sure na yung business mo merong demand. Paano mo malalaman na merong demand yung business mo o yung offer mo, yung product mo? Napakaraming way, no? Ako, ang tinitingnan ko ay unang-una, yung product na binibenta mo, meron bang mga publications na related dun sa offer mo? Ano yung ibig sabihin ng publication? For example, magazine, meron bang magazine tungkol dyan sa offer na binibenta mo? Meron bang mga books na sinulat tungkol dyan sa products na binibenta mo? Meron bang mga malalaking fan pages at YouTube channel na related dun sa products na binibenta mo? Kung wala, most likely, ang reason kung bakit wala, dahil wala pang demand dun sa product na yun. Okay, so make sure na on demand yung product mo. Pangalawang way para malaman mo na may demand sa product na yun is hanap ka ng mga kakumpetensya. Yan. Meron bang mga other businesses na nagiging successful na, currently successful na sa pamamagitan ng pagbebenta ng similar products na gusto mong ibenta? Yan. Kasi kung wala, ibig sabihin, clue yun na wala pang demand yung product na yun. Okay? Yung iba kasi akala nila, ay ayoko niyan kasi maraming kakumpetensya. Ayaw nila ng kakumpetensya. Meron ba kayong mga kilalang ganon? Or pumasok ba minsan sa isip mo yun? Gusto ko yung business ko, yung product ko, ako lang meron. Meron ba sa inyong ganon? So, parang maganda siyang idea, pero ang totoo, hindi siya magandang idea. Nung maganda, meron kang kakompetensya, marami kang competitors, kasi ibig sabihin nun, meron ng demand dun sa product mo. Okay?
So another way, para ka magkakaroon ng irresistible offer. Irresistible offer, meron kasing iba't ibang klase ng mga products. Okay? Ang klase ng product na yon ay DIY, do it yourself, DFY or done for you. Ito, do it yourself. Pangalawa is done with you. Pangatlo ay yung done for you. Yan. Okay. So, ayan yung tatlong klase ng product, no? So, sa fitness, let's say sa fitness industry, no? Ang do-it-yourself product sa fitness industry ay yung gym membership. Bakit do-it-yourself yan? Kasi yung customer, pagkabayad niya, kailangan niyang pumunta doon sa gym, siya mismo mag-exercise. Okay? Kaya do it yourself. Sila mismo yung gagawa. Sila mismo yung mag-i-effort para maging effective yung product, para mag-work yung product. Now, done with you ay yung personal trainer. Yan. Personal instructor. O kaya instructor. Group instructor. Bakit naging done with you yan? Kasi merong magtuturo kung ano yung gagawin. Na pagpunta mo dun sa gym, merong someone na magpapakita ko sa iyo, oh, ganito yung gagawin mo, ganito yung exercise, ganito yung kakainin mo, etc., etc. Kaya done with you, meron kang kasama. Okay? Another example naman dito sa done for you. Done for you ay yung pill, let's say pill. O kaya naman ay supplement. Supplement na iinumin mo na lang, tapos magbe-burn ka ng fat, no? Malulusaw yung taba mo, or maglulus ka ng timbang. Okay? So, done for you kasi gawa na. Kumbaga, i-consume mo na lang at magte-take na yung effect. Now, ito tanong ko sa inyo. Ano sa tingin nyo yung pinaka-appealing sa mga tao? Sige nga. Yung mga tao, di ba, kadalasan tamad. O kaya naman, walang oras. Busy sila. Ano sa tingin mo dyan sa tatlo na yan? Do it yourself, done with you, done for you, yung pinakamagiging kaakit-akit sa mga mata ng prospect. Yes, done for you. Okay, so done for you. Pinaka number one, done for you. So, ikaw, kung meron kang way para ma-position mo yung product mo na done for you, yan yung maganda. Okay? Kung sakaling hindi naman kaya na done for you, ito yung next best thing, done with you. Okay? Done with you, tsaka done for you, yan, dapat merong ganyang element yung offer mo para maging irresistible siya or kaakit-akit. Yan. So yun, make sure na meron kang good irresistible offer kung gusto mo magkaroon ng maraming sales kasi hindi mo na masyadong kailangang convince yung tao kapag meron kang irresistible offer. Pangalawa, kailangan meron kang simple na process. Yan, kailangan meron kang simple na proseso para makabili yung mga prospect mo. Kasi ito po yung number one reason bakit hindi sila nakakabili. Nahihirapan sila magbayad. Na maraming mga businesses ganun, ang hirap magbayad, ang hirap bumili, kailangan mo pang mag-sign up sa napakaraming form, kailangan mo pang pumunta, kailangan pang pumila ng pagkahaba-haba. No? So make sure na yung business mo, simple yung proseso. Pasimplihin mo yung proseso. So ako, sa akin, ang ginagawa ko lagi sa business ko, consistently kung tinatanong yung sarili ko, paano ko mas mapapasimple yung buying process? Paano ko mas mapapadali para dun sa tao, dun sa prospect na makabayad, na makapag-purchase, na maging customer. Okay? So review tayo ha. Una, good irresistible offer. Number 2, simple sales process. Kung kaya mong magawa na wala nang ibang gagawin yung tao kundi magpapadala na ng payment, that's good.
Kasi mas simple. Simplihan mo yung proseso. Okay? Pangatlo, na kailangan mo kung gusto mong maraming sales ay consistent lead source. Yan. Consistent lead source. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, kailangan araw-araw meron kang tuloy-tuloy na daloy ng mga prospects, mga interested na prospects. Bakit? Kasi yung leads natin, no, leads. Ibig sabihin ng leads, yan yung mga taong nag-inquire, yan yung mga taong nagbigay ng contact information nila at sinabi na interested sila doon sa inaalok mo. Napaka-importante na araw-araw meron kang consistent na lead source. Bakit? Kasi yan po yung lifeblood ng ating mga negosyo. Ano ibig sabihin pag lifeblood? Yan yung yan yung daloy ng dugo. Kumbaga yan yung tibok ng business mo. Ano sa tingin mo mangyayari kapag walang nag-i-inquire na prospects doon sa business mo? Sige nga. Kapag wala kang mga leads, wala ka ding magiging customer. Kapag wala kang customer, ano mangyayari? Wala kang sales. Kapag wala kang sales, walang income yung business mo, walang cash flow. Kapag walang cash flow ang isang business, ang tanong, may business ka pa ba o wala na? Wala na. So, dyan magsisimula yan. Sa leads. So, dapat araw-araw meron kang supply ng leads. Kaya ako, number 1 talaga na skill is marketing. Bakit marketing, coach? Kasi marketing, ang pinaka-purpose ng marketing, hindi magbenta. Alam nyo ba? Marketing, ang purpose niyan, hindi magbenta. Ang purpose ng marketing ay magdala lang ng maraming leads. Yun yung purpose ng marketing. Sales, di ba sa mga company may mga ganyan department, marketing department, mayroong sales department. Sa business, ang purpose po ng marketing ay leads. Leads at awareness. Paano mo mapapakita sa maraming tao yung offer mo, yung business mo? Sales, ito yung benta. Ang purpose niyan, ma-convert itong mga leads na ito. So, kailangan, kung gusto mo ng maraming sales, unang-una, kailangan marami kang leads. Kailangan naka-intact yung marketing mo. Ang tanong, gaano kadaming leads yung pumapasok sa business mo ngayon? Kung ang sagot mo ay wushy-wushy, ibig sabihin, hindi predictable, ibig sabihin, yun yung isa sa dapat maging top priority mo starting today. Paano ka magkakaroon ng consistent na supply ng mga leads? Napaka-importante niyan. Okay, so last but not least na kailangan mong tandaan ay again, ito yung sinabi ko kanina, ay it's a numbers game. Ano ibig sabihin ng numbers game? Ito, linawin ko lang din ito, no? Ibig sabihin ng numbers game, ang tinutukoy ko dyan, kailangan talaga marami kang tao na nai-introduce dun sa offer mo. Okay? And hindi ibig sabihin ng numbers game na ay mga number lang yung mga prospects na yan, yung mga leads na yan. No, kailangan ikaw maging aware ka pa din na yung mga leads na pumapasok sa funnel mo, yung mga nagki-click ng ads mo, kailangan mo tandaan na tao yung mga yon. No, totoong tao yung mga yon na mayroong mga desires, mayroong mga problems na pwede mong matulungan sa pamamagitan ng products and offer mo. Okay? Pero dapat kailangan mong tandaan, kailangan mo ng bulto. Kailangan mo ng bulto, kailangan mo ng maraming numbers kung gusto mo ng maraming sales. Gusto mo ng maraming benta, gusto mo ng maraming sales, gusto mo ng maraming customer. Kaso, leads mo today is isa lang. Malungkot pa, 0. Magkakaroon ka ba ng sales niyan? Hindi, di ba? Kailangan marami kang numbers of leads na napapapunta. Marami nakakakita nung ads mo, nung videos mo, nung offer mo. Di ba? Ayan. So, kaya ako, ang pinaka-focus na tinuturo ko sa inyo ay itong marketing. Kasi yan yung pinaka-unang-una na kailangan mong matutunan. Paano ka magkakaroon ng maraming prospects. Kasi kapag marami kang prospects, as long as maganda yung offer mo, magkakaroon ka na ng maraming sales. Okay? Ayan. So, yun yung mga 4 mong tandaan. Make sure na meron kang irresistible offer,
simple yung sales process mo, consistent na lead source, and lagi mong tatandaan, it's a numbers game. Maraming salamat sa panonood nitong video na to. I hope marami kang natutunan. I hope nag-enjoy ka dito sa training natin. Pwede ka bang mag-iwan ng comment sa baba ng video na to? Babasahin ko yung comment mo. No? And sabihin mo lang sa akin kung ano yung pinaka nagustuhan mo dito sa pinag-aralan natin. Okay? And kung talagang seryoso ka, kung talagang gusto mong matutunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospects, leads at customers para sa business mo, meron akong good news. No, meron akong gagawing step-by-step training kung saan i-share ko yung 3-step formula na ginagamit ko in my business para magkaroon ng unlimited na prospects at customers galing sa social media tulad na Facebook, Instagram at iba pa. So kung gusto mong matutunan kung paano ka rin magkakaroon ng unlimited na prospects galing sa social media, no? Social media, andyan na lahat, nakatambay ng lahat ng tao. No? So, kailangan ikaw minamaximize mo at alam mo kung paano gamitin yung mga social media at paano ka kukuha ng maraming prospects sa mga social media websites. Okay? So, kung gusto mo yung matutunan, mag-register ka doon sa free training na gagawin ko. Mag-iiwan ako ng link sa baba ng video na ito. I-click mo yung link na yon tapos mag-register ka. Namimigay ako ng free slot para doon sa training na yon and tignan mo kung meron pang available. And ang maganda, matututunan mo doon kung paano ka magkakaroon ng maraming prospects sa social media na hindi ka malulugi sa ads at hindi ka gagastos o magsasayang ng malalaking budget sa social media paid advertising. Okay? So kung gusto mong matutunan yon, click the link na nasa description and magkita tayo sa free training na gagawin ko mamaya. Okay? So thank you so much again for watching. This is Edward Reformina. See you sa mga susunod na videos.